Nananatiling tapat ang hukbong sandatahan sa sambayanang Pilipino. Bilang tunay na tagapagtanggol ng bayan, handa nilang ibuwis ang kanilang buhay, matiyak lamang ang seguridad ng mga kababayan. Kabilang na po rito ang mga sundalong nasa gitna ng gulo sa Zamboanga City. Narito ang isang pagpupugay sa kanilang kagitingan mula sa ulat ni Waywaya Macalma. Buhay ang nakataya sa tuwing sumasabak ang mga sundalo sa tuwing umaatake ang mga elemento sa ating bansa. Bukod pa ito sa mga sakripisyong kailangan nilang iwanan ang kanilang pamilya dahil sa kanilang tungkulin. Sa krisis na nararanasan ngayon sa Zamboanga ay nakikita ng mamamayan ang trabaho ng isang sundalo at kung gaano kahirap ang kanilang sitwasyon. Bilang isang veteranong sundalo na 8 taon na destino sa Mindanao, alam ni Lieutenant Colonel Harold Cabunok ang sakripisyong ginagawa ng kapwa niya sundalo. Kaya naman, saludo siya sa ipinapakita nilang dedikasyon sa kanilang trabaho na ibinubuwis ang kanilang buhay. Makamit lang ang kapayapaan. Talagang itinataya nila ang kanilang buhay. Pagpunta pa lang doon, alam na nila na naka-in-place yung mga snipers, naka-in-place ang mortars. Anytime pwede silang mabaril. Iyon ay isang halimbawa ng military operations in urban terrain na sa mga buildings, nakakaiba, na kung saan ay talagang napakadelikado. At ang ating mga sundalo, habang alam nila na mas risky ang kanilang kinakaharap, hindi sila nag-atubili na gagawin ang kanilang mga trabaho. So doon pa lang ay dapat sasaluduhan na natin ang ating mga sundalo. Mga bayani po sila lahat. Gayunman, lubos niyang ikintuwa ang pagtanggap ng publiko sa kanilang ipinapakitang kabayanihan sa krisis na nangyayari ngayon. Talagang outpouring yung suporta para sa mga sundalo. Hindi ganyan nung araw. Hindi namin naririnig dahil ngayon, kakaiba ngayon, may social media, nasa Facebook, nasa Twitter. At nakikita namin kung paano yung mga komento nila suporta sa mga sundalo at talagang nakakaantig ng puso. At yung nakikita namin ng mga images na may mga nagbibigay ng mga candies, skyflakes at suman, ano man yung meron sila na talagang kasya na naman sana para sa kanila. Malaki ang pasalamat dahil iyon ay pagpapakita ng pagsaludo sa isang bayaning sundalo. Iyon ay pagpapakita na sila ay naka-appreciate ano ang soldiery. Yun ang hinahanap namin. Maliit ang aming sweldo, pero masaya kami kapag yung aming pinagsisilbihan ng mga tao ay na-appreciate. Kaya naman maging ang mga matataas na opisyal ng AFP ay taas noo sa sakripisyong ipinapakita ngayon ng mga militar. This exemplifies or exudes the type of efforts that the soldiers have, meaning to say their dedication to duty. It's been 9 days wherein these soldiers have continuously effected their efforts to protect the whole of Zamboanga City and it's not only our soldiers on the ground but also soldiers outside the areas who have been probably in the same number of days who have been on alert, having security positions in order to prevent any other incidents. And I think these soldiers, our salute and our commendation for undertaking the best efforts that they have. Maasa rin ng opisyal na posibleng malapit nang matapos ang sigalot sa Zamboanga dahil umaabot na sa 70% ang nabawi at kontrolado na ng gobyerno mula sa 5 barangay sa Zamboanga. Pero hindi hihinto ang militar at pulisya sa momentum na kanilang nakukuha ngayon. We are very hopeful that these incidents in Zamboanga City will be over soon so that we can help out probably translate our efforts into rehabilitation for the city. Sa nakalipas na 18 oras ay umaabot na sa 123 mga bihag ang na-rescue ng mga otoridad. Bumaba na rin ang mga bilang ng mga rebelde na higit kumulang sa 100 miyembro na lang ang kanilang tinutugis. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.